Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jan Christian Pulpi Dumaluan, and ngayon, talakayin natin tatalakayin ko sa inyo about sa dekada 70. Okay, niluhati ba isda? So, so ano ang nilalaman ng paksa ng akda? Yung dekada 70 is tungkol ito sa ano, tungkol ito sa martial law ng naganap nung ng una nung nakaraang henerasyon na or mga generation ng baby boomer, generation X yata yun that time na nangyari ng noong 1950s. Ano yun? 1950s yata. I think 1950s. 1950s and 1970s. Yan. Bilang 1970s. Ito yung na nangyari between sa pamumuno to ni Ferdinand Marcos and Senior. And doon sa story na yun, may naka, part niya yun isang pamilya na nadawit sa martial law na nangyari doon. And doon sa pamilya na yun, nagkaroon ng sigalot sa pagitan nila sa between sa magulang tsaka sa mga anak na nanguna hindi parang baliwala sa ito ay nanday sa martial law na nangganap. Nagkaroon ng rebellious yung mga mamamayan, and yung may nangyari na na death penalty sa sa nangyari doon, and na inalma ng lahat ng mga tao, and lahat sila nagprotesta laban doon. And that time sa protesta na yon is lahat ng turing nila sa kanila is mga rebelde, mga hindi Pilipino. And inuhuli sila, tinutugis ng mga yon, or sa mga yun sa movie yung mga Nonimita Takere tsaka Ipabesterismo na yun ay yung mga parang nag-embark ng sila na tinutugis sila ng mga Spaniards, wag taksil ka sa kanila. Ganun din yung nangyari doon that time sa martial law. And doon na yung panganay na anak ni Alma, which na ginagab I don't sure kung alam ang name niya, na ginapan na ni Vilma doon sa nanay na yon, and nagrebelde siya sa kanyang nanay, and kinus niya na lumaban, nagprotesta laban kay kay Marcos. And doon sa kwento na yon, nagkaroon ng sigulot sa kanila pagitan sa kanilang pamilya, na sinunod ng isang anak na namatay. I don't think kung trabaho yata niya is sundalo yun. Namatay siya sa gera, sa paglaban. Yan yung isa ay lumulong sa masamang bisyo, na lahat yon ay naging na may napunta sa mga masamang kainatan. And ang pinakahuli doon is naging imbis na naging siya, naging normal na mom, naging normal na nanay siya. Sa dulo naging lumaban na din siya laban sa pamumuno lumaban siya laban kay Ferdinand Ferdinand Marcos. And doon na yun yung naganap ang People's Power Revolution ng February 24. And I don't think kung
specific na year ng 90s, mga 1980, mga 97, mga 1980s yata siya. Ah, doon sa nangyari yon is naglumaban lahat ng mga realista laban kay Ferdinand Marcos Sr. na patalsik siya sa pwesto niya. And doon din yung na nangyari na may pinirmahan ang kasulatan na hindi kasulatan na yun na hindi na maging 6 na termino na lang yung pamumuno ng isang presidente. And yung paulit na at hindi na siya pwedeng ulit na maupo sa kanyang tungkulan. And yung mga pwede pang manglingkod sa kanyang tungkulan ay binaba nila sa mga gobernador, mayor, ah, ano pa, vice mayor, konsehal, at sa mga barangay officials na lang yung mga yon. And nawa naging din nila doon yung sa na lang yung patakaran na yun. And nilimitado lang yun sa tatlong henerasyon ng or termino ng kanyang paglilingkod. Pag once na pagtapos ka ng tatlong mga nang tapos ka ng mga yon ay hindi ka na pwedeng tumakbo pa ulit. And yun na yun, doon na yun is maging is rather pipiliin na maging senator ka or maging retirado ka sa posisyon mo. And yun na yung ah, naging ah, naging naging pangyayari doon sa akto na yun ni Juan Bautista. So, ano yung nais ko ipadama sa sinumang mababasa? Ito yung nais ipadama sa kanila na lahat tayo na lahat tayo maging maging act of right tayo sa ating mga kinikilos natin. And may kasabihan din natin na vote wisely, na dahil doon vote wisely, dahil sa binot nila si Ferdinand Marcos, nandun nila natanto ng isang malaking mistake o malaking regret sa kanila yun time na yun, yung pag-upo ni President Marcos. Kasi ang dati kasi yun is libre pa talaga. Libre talaga umupo hanggang gusto niya, hanggang sa kagustuhan niya yung posisyon. Mabalik kung upo ka ng isang termino na which means 6 years, tapos gusto tumakbo pa ulit tumakbo pa ulit na isang termino pa ulit, ganyan hanggang sa masawa ka, is ganun siya. And that time na dahil nasawa ng mga tao doon, kaya nangyari na yung ganun na ano. And pangalawa pangalawa dito na tayo na maging courageous tayo maging matatag tayo sa mga bagay na kinaharapan natin, sa mga sitwasyon na kinaharapan natin. And ang nice parating nito na maging malakas tayo palagi sa mga crisis na hinarapan natin, and lumaban tayo ng tama and nakaayon sa ating paniniwala. Kasi pag hindi tayo lumaban ulit, na like daw sa between ng Philippines at sa China sa labanan ng West Philippine Sea or South China Sea, na pinaglagawan nila yung teritoryo yon. So maaaring maging maaring
mapunta sa awayan or sigalot ng gano'n na gano'n na pangyayari. So, para sa atin, maging ano tayo, maging aware din tayo sa mga taong pinipili natin. Kailangan kailangan yung taong na yun is dapat tama yung binigay niya, and kaila mati, makapag maka, ma, ma, ma- makakapagtiwalaan na tao siya para sa atin. So, ayun, next is ano yung pinupulutan na paksa. So, ang pinupulutan na paksa nito is na, ang pinupulutan nito, gaya ng sabi ko, pinupulutan nito na maging ano tayo, maging maging kumilos tayo bilang ano, hindi lang sa sarili natin kundi sa bayan. Kasi dito natin masusukat ang ating kaalaman, ating paniniwala kung ito ba'y pagtitiwalaan tao, and ipadama natin sa kanila na itong pinili na tao para lang sa atin, and matuto tayong lumaban sa lahat ng pagkakataon na kinaharapan natin. So, next nito, paano ito ipapaparating? Paano ito ipina, ipina, ipinararating? Pinapaparating nito sa kanyang paggawa is pamagitan ng kanyang pagsulat ng kwentong ito, sa pagsulat ng tulang ito para sa atin, na binahagi din ng isang 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 pelikula na pinalabas nung ah, mga 2003 or 2001, na pina ginagampanan ni Vilma Santos and ni Christopher De Leon, na na kung hindi mo maintindihan sa mga tulang sinasabi niya, iniact na lang nila ito sa pamamagitan ng pelikula na nagawa, and daming nanonood sa pelikulang iyon, sa dahil yung pelikula na yun, para maintindihan ng mga tao na ano yung naramdaman ng anong nararamdaman nung nabasa yung ng tulang iyon para sa atin. And next nito is sino-sino ang kanyang impluwensya sa pagsusulat. Ito, unang-una, kanyang naranasan, and kanyang naranasan nung time na yon sa kanyang pagsulat, na mga pangyayari na yun na nangyari sa martial law, na na in naranasan ng bawat tao nung time na yon, sa martial law, na ganong kahirap and ganong kasakit ang kanilang dinanas para lang makalagpas lang dun sa impluwensya ng presidente na yon. And pangalawa, mga tao din na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa bayan. Kasi that time na yun, yung People's Power Revolution, ang daming nasawi. Although before of that, ang dami din na sawi, mga inosente na hindi lumabag lang man sila, pero bakit pinatay pa? Ganyan. So, yun na naging usap-usapan din to, and yun, naging ano din to sa mga tao na yun, na ganun na nangyari sa kanila. And yun yung pinaglaban ng bansang ito sa mga taong kayang sumira nito, na and I don't think kung saan sa banda, pero meron silang doon yung paper yung time na yun, may gumawa sila ng isang isang stat structure doon,
kabilang doon yung structure na yun sa isang malaking bato doon na nakasulat doon ng pangalan lahat ng mga nagsakripisyo ng martial law na laban kay President Marcos. Kaya yung dalawa, yung sarili niya at yung yung taong naranasan ng martial law. So, next, ano ang kaisipan ang dominante ng may susulat ito sa tingin nyo sa tingin ko sa tingin nyo ay nakaka-apekto sa nakakasulat na akda. Yung dominante nito is emotion. I don't know na kanyang dominante sa pagsulat nito na parang yung boses sa atin na sa mga nakaraan nito na yung katagan na sinabi ano ni ni Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, yung naisip parating sa kanya na bakit ko ba ito nasabi? Bakit ito nasabi? Kasi parang parang ipadanas nito yung kasabihan na yon ni Jose Rizal sa atin. Kasi that time, yung pangalan ni Jose Rizal, nandun sa pananakop din ng mga Espanya, lumaban siya sa mga Spanyol katulad gamit ang kanyang pagsusulat. Kaya doon yun na pinamalas yung katangian niya sa mga tula na sinulat niya ng No Limit ang Here at El Filibusterismo at naging henerasyon ng pagsulat ni ah, Luwalhati Bautista ng dekada 70 laban naman sa pamumuno ni President Marcos na senior na hindi na dapat itigil na itong ah, gawain na ito, tigil na pamumuno mo kasi ang dami na inosente na nadadamay ng dahil sa iyo. So, next, ito, ano sa tingin nyo ang inspirasyon sa may akda ng pagsusulat? Ayun, kagaya ng sinabi ko nga din, ang inspirasyon niya sa nakakita sa kanyang pagsusulat ay isa-isa dito ay hindi ko ito ay opinion ko din naman katulad ng sinabi ko din parang si Jose Rizal ang kanyang inspirasyon sa pagsusulat nito dahil yun nga na yung katulad ng sinabi ko is si Jose Rizal is lumaban siya sa mga Espanyol laban gamit ng pagsusulat and doon din na napamalas yung ng pagsusulat yun ni Luwalhati ni ni Ate Bautista ng pagsulat na yun laban sa pamumuno ni Ferdinand Marcos. Kaya parang naging inspirasyon niya si Jose Rizal ng time na yun and doon yun pinamamalas yung katangian ng pagsusulat, paggawa ng isang tula na dami naaantigan natin sa panahon na ito. So, ang conclusion nito sorry, patawad sa istorbo and dahil na po tayo dito sa conclusion. Ang conclusion nito na naging sa daming sinabi ng mga and daming mga dinanas sa mga taong dati sa mga sa nangyayari na yon and doon sa book na yon pag nabili niyo yung book na yon or sa aklat na yon yung parang tag-research lang ng dekada 70 ni Dualate Batista napapansin niyo yung front nun is parang puro ng mga duguan yung mga dingding na may kasama ng mga kamay. So, yung yung main point doon is yung dugo na dingding is yung mga yung mga dugo na yung nasasakripisyo and yung mga kamay na yun is yun na mismong taong pinatay na inosente na sa ngayon na parang nadawit din yung sa ngayon na nangyari sa pamumuno ni President Duterte
pero alos karamihan naman din ng mga napatay doon sa pamumuno ni Duterte is mga drug or mga laban sa droga din, na hindi katulad ni President Marcos na parang ang daming pinatay na dahil sa ginawa niya yun. And ito lang po yung ang reporting ko po sa araw nito. Salamat sa konting oras na binigay niyo sa akin sa araw na ito, and nawa maintindihan niyo po ang aking sinasabi o aking ni-report po sa araw nito. Yun lang po. Maraming salamat po.